Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Marahil marami sa atin na naririnig ito madalas, ngunit kung magiging honest ka sa sarili mo, mahirap talaga siyang sabihin at isipin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. At hayaan nyo, mga kapatid, na ibahagi ko sa inyo ang sinasabi ng Matthew 7 verses 21 to 23. Kasi dito rin po binanggit na ito ang kalooban ng Diyos, at ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng Diyos. At ito po ang most misunderstood and most misquoted verses in the Bible. Basahin ko lang po sa New King James Version, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. In heaven po, not in earth. Your Father in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Please, so dito pa lang po maririnig nyo na po ang kanilang binabanggit sa kanilang manlilika, yung kanilang mga ginawa, hindi po yung tapos na gawa ng anak ng Diyos, which is the Son of God, Jesus Christ. And verse 23 po, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ang sabi nga po dito, ito nga po yung isa sa pinakamasakit mong maririnig pagdating ng araw kapag ikaw ay umarap sa Kanya. Pero balikan po natin yung verse 21, nung sinabi niya dito na hindi lahat tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit, pero ang siyang gumagawa lamang ng kalooban ng Ama, ang siyang makakapasok dito. Point number 1 na gusto ko pong share sa atin, believe in Jesus Christ para po sa ating kaligtasan, para makapasok ka po sa kaharian ng kalangitan. Sabi po kasi sa John 6:40 na ang kalooban ng aking Ama, sabi ng Panginoong Hesus, ay ang tumingin sa anak at manampalataya sa anak. Basahin nyo na lang po, ipa-flash ko rin po sa screen. Kasi sabi po dito, ang makakapasok po ay, but he that doeth the will of my Father in heaven. So gusto niyo po malaman ang kalooban ng Diyos? Tingnan niyo po kung anong action ginawa ni Jesus, kung anong salita ang sinabi ni Jesus, anong buhay ang meron si Jesus. That's the will of the Father which is in heaven. Pangalawang puntos po, know Him personally. Sa totoong relationship, kailangan po natin siyang makilala personal po. Hindi lang sa may katabi mo o sa pastor mo, but personally na makilala mo siya, ma-experience mo siya araw-araw. That's why we will seek Him first and His righteousness. Para po ikaw po mismo nakakaalam kung totoo po bang naniniwala, tumitingin